masasabi nyo sa mga sasabi din ng mga keyboard warriors tungkol sa mga youth leaders? Dami nating keyboard warriors na, syempre, puro criticisms yan. Like, dapat may gawin kayo, ganito, ganyan. Una, for clout lang ba yung pagiging youth leader? Ano masasabi nyo dun? Tingin nyo? Kasi syempre, when you have like a position, mas nasa limelight ka. How would you like disprove that? Nung time kasi natin, hindi ko alam kung sa atin or sa akin. Which one? Hindi pa super yung clout eh. Di ba? Unlike daw na parang may clout. Yeah. Before kasi more on offline, on-site talaga yung trabaho. Gawa lang, no? Pakita ka. So kung clout, part siya ng ng journey mo as a youth leader. Yeah. Pero there's more to that. 'Di ba? Parang kung ano yung nakikita mo sa online, parang bago yan na post. Oo. 'Di ba? Ang daming pinagdaanan ng mga youth leaders para magkaroon ng ganung clout kung tatawagin man nila. And I think it's also because it's changing times kasi mas marami ng mga youth leaders na nakita mo sa Facebook, nakita mo sa Instagram because that's their way to show na they're doing something. Yeah. Diba? Pero ikaw, like Gab, ikaw na nag-influencer ka, naging youth leader ka. Yeah, for clout? Hindi ako aware na issue yan. Ngayon ko lang din siya narinig. Pero sabi ko nga, balansin pa rin ng mga youth leaders. Alam naman nila yung intention nila eh. Alam nila yung totoo. Sila nakakakilala sa mga sarili nila. Pero kung for clout, ako naman, medyo nakaka-relate ako nung student council days. Nung first year ako, ang una kong position nun, PRO eh. Pinasok ko siya for selfish reasons. Credentials. Tama! Famous. Sa resume mo, parang, okay, sige, may added value as a student, as a freshie. So, okay sa akin yun. Pero eventually, nung na-expose ako sa mga seminars, sa mga team building, sa mga mentors natin, yung pagiging selfish napunta sa pagiging selfless. Kasi eventually ngayon, nasa government na ako, diba? Oo nga, na talagang siguro, all the way. sa una, parte yan, lalo sa mga kabataan. Hindi natin maitatanggihan. Pero sana, mas lumalim pa. Palalimin pa nila. Hindi lang manggaling para sa sarili. So, sa akin, medyo normal. Pero dapat yan, palalimin nyo. Huwag na puro cloud. Correct. Tsaka, syempre, trabaho muna bago ka mag-post, diba? So, yon. Okay. Anyway, guys, I don't think we have so much time kasi napahaba yung kwentuhan natin. Ano ang vision ninyo for schoolmates? Kasi diba nag-iba yung format? Di na tayo lagi nagde-debate and it became a podcast of some sort. Ikaw, Gab? Ako, nagulat nga ako 10 years na pala tayo. Paano yung gulat? Gano'n, no? Ako 5 years eh. 5 years ako sa schoolmates. Ikaw ba, tandaan mo 5 years siya. Sa ilan ka? 3 years. 3 years? 3 lang yun? Talaga? Ako 5 years tapos naabutan pa natin yung pandemic. Nagbago nga yung setup. Ako, ganun, cheesy man pakinggan pero ganun pa rin eh. Maging boses pa rin ng kabataang Pilipino. Lalo ngayon na nakakabingi. Nakakarindi ang age of information. That's so, sana ngayon na pa 10th year na tayo, bumalik tayo ulit sa mga eskwelahan. Balik tayo sa communities. Kung pwede, maging involved na rin tayo sa local government. Kung saan nandun yung mga kabataan. Representation pa rin. Na sa kabila ng misinformation, disinformation, nandyan ang schoolmates na may mga host na alam natin na may kanya-kanyang advocacies. Pakinggan mo yun, di ba? Babalik sila. Kanya-kanyang pinaglalaban. Pero ang importante yung pinanggagalingan natin palagi ay tamang impormasyon. Kahit may kanya-kanyang opinion. So sana nandun pa rin tayo papunta. Boses pa rin ng kabataang Pilipino. Love that. Ikaw, Jules. Na-pressure ka ba? I really agree dun sa sinabi lahat ni Cap Gab. Kapitan, di ba? Kapitan. Yung sa pinaka nakaka-proud na products ng schoolmates, naging kapitan agad. So, I agree dun sa lahat ng sinabi niya na dun sa branding kasi natin schoolmates, obviously for people who go to school. Pero at the same time, for sure, may audiences tayo na pwedeng hindi nabigyan ng pagkakataon na makapasok sa eskwelahan dahil sa iba't ibang mga issue. So baka it's also an opportunity for schoolmates to think how can we provide platforms for OSYs kunwari, mga out-of-school youth, diba? So para mabigyan din natin sila ng platform. Kasi in this age, for sure meron silang may take sila sa lahat ng mga issues. So we need also to hear them out para marinig din natin pinanggagalingan nila. Tama rin I agree din doon sa sinabi ni Gab na about disinformation. Sobrang daming ingay ngayon. Ay yung algorithm sa social media ngayon, kung ano yung nakikita mo, iba-iba doon sa nakikita ng iba. So I think it's also time for schoolmates and for PTV as well to really
try to engage in different echo chambers, different communities para ma-ensure na hindi nakakulong sa isang community yung mga kinakausap natin. We're talking about niche, 'di ba? So, parang isa din dun sa mga binanggit nyo on disinformation, misinformation, and algorithms. Ang ganda rin siguro if schoolmates will find a way to tap into the common algorithms. Because we might have to evolve in some way in terms of not only the platform, but in what do we talk about, how do we talk about it, para mas malawak yung reach. Because admit it or not, there's only a few people who can listen to us and understand us right now. 'Di ba? Marami pa rin na not as interested, disinterested, kasi masyadong seryoso, or like masyado bang too much for your take, 'di ba? So, it's better na boses tayo, pero bigyan din natin sila ng boses to engage with us. So, thank you so much syempre kay Jules at saka kay Gab, no? And I'm pretty sure na sana makasama pa natin sila in the susunod na Yes? Yes? Well, okay, anyway. So, thank you once again. At sana, mas marami pang makinig dun sa episodes natin. Kasi yun nga, bago yung studio, bago yung muka. Ayan. Kaya naman ngayon, ayan. Sasabihin na natin yung ating favorite spills. Okay. With that, sa bawat usapin, sa bawat issue, may boses tayong mga kabataan. Sumali, makinig at makiisa dahil opinion nyo'y mahalaga. Kaya naman sabay-sabay nating isigaw sa buong mundo, Schoolmates, may pakialam ka! Isigaw ang